So before we start our service, ayun, Sunday Bites po muna tayo. Just quick preview po kung sino yung apostle na pag-usapan natin. Bago pong lahat, let's pray po muna. Lord Father God, our Creator, our Protector, O Lord, we magnify you in this morning. And ikaw siyang patuloy, O Lord Father God, na bumabay at pumatnubay sa bawat isa sa aming pag-uusapan sa umagang ito hanggang sa iyong salita mamayang preaching, O Lord Father God. Nawa ikaw ang kumilos dito, ang banal na Espiritu mo ang magbigay sa amin ng kaalaman at karunungan na nanggagaling lamang sa iyo upang hindi kami magulo ng kaaway, O Lord Father God. And alam ko, Lord, na kahit na maikli man itong Sunday Bibles namin, ikaw siyang patuloy na mangungusap sa iyong mga salita. Again, O Lord, ikaw ang makita, ikaw ang may dakila, ikaw ang may taas sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, good morning po sa lahat. Our apostle topic po for this month, or actually this week, si Apostle Thomas po. So, pinapagatan ko po itong Sunday Bites natin na believing the things unseen. And paano natin ito magagawa? By faith. Ayan. Kasi ang hirap po, di ba, sa atin na to believe. Ay, to see is to believe. Ayan. Kung ano yung makikita natin, syempre, yun yung paniniwalaan natin. Pero, dun po tayo pinapatatag na kapag nanampalataya tayo dun sa hindi natin nakikita, pero kumikilos si Lord, amen, dun natin mas ma-appreciate yung, nandiyan si Lord kahit nararamdaman ko lang siya, kahit hindi ko siya nakikita physically. So, quick question yan. So, meron lang po akong icebreaker. So, ano pong nakikita natin dito? Papel. Papel. Okay. So, itong papel po na to, sige, butasan po natin. Anong pinagkaiba ng papel sa ano na nakita? May butas na siya. May butas na siya. Amen. So, to give an exact kasi, kaya bakit butas naging example natin ngayon? Kung aware po kayo kay Apostle Thomas, siya po yung nagtanong kay Lord na, pwede ko bang hawakan yung butas sa iyong kamay, Jesus, para maniwala ako na ikaw talaga yan. Kasi di ba, na-experience na nakasama si Jesus, tapos napako siya sa krus. So, syempre, pinako sa krus si Jesus, so may butas siya dito sa kamay. Pero doon kasi nagkaroon ng title si Thomas. I mean, nabansagan siyang doubting Thomas. O yung parang nagkakaroon ng, question mark si Thomas. Pero, hindi naman po kasi yun yung bumubuo sa pagkatao ni Thomas eh. Yun lang yung nangyari during that time. Pero all throughout ng journey niya with Jesus, sumunod naman po siya. Amen? Hanggang sa dulo, hanggang sa matapos niya yung mission niya dito sa mundo. Sumunod lang naman si Thomas. Pero, ano yung nakita ng mga tao kay Thomas? Yung butas. Yung pagkakamali niya. Wherein, hindi naman talaga siya nagkasala on that part. Gusto niya lang naman talagang siguraduhin. Because he believed in Jesus. And alam niya kung ano yung kayang gawin ng Jesus. Kasi, for example, yan. Let's put it in a perspective dito sa mundo. Ito yung butas. Sa tingin niyo po, paano mawawala yung butas? Tatakpan. Bibilin bago. Bibilin bagong buhay. Pwede. So, parinyo tayo kay Lord. Amen. Pero kasi, let's say for example, itong butas na to, instead na tayo bilang mga tao, kapag merong butas yung kapatid natin, anong gusto nating gawin? Lakihan pa. Pasaway. Ay, syempre, gusto po natin na gumaling yung kapatid natin. Dapat pala yun. Ayun. So, gusto natin na gumaling. Kasi lahat tayo, walang perfecto dito sa mundo. Lahat tayo nangangailangan ng Jesus Christ, our Savior. Lahat tayo may pinagdadaanan, lahat tayo may struggle sa buhay, but it doesn't mean na wala nang chance na gumaling. And to the point na si Thomas, binansagang doubting Thomas dahil lang doon sa isang scenario na yun. So parang, ang unfair naman kay Thomas, sumunod naman siya from the start to the end. Gusto niya lang naman siguraduhin. Hindi naman talaga siya nagduda kay Lord. Amen? So,
ganun kasi minsan yung nangyayari sa atin. Yan, may butas, nakita natin yung butas, instead na tulungan natin mag-heal, ayan, ballpen. Yan, yung butas, hanggang sa mapunit, nasisira. Hindi natin minsan tinutulungan kasi yung mga kapatiran natin, or yung, alam mo yun na, kailangan natin minsan i-grasp yung concept na we are all broken. Pero hindi naman po sinabi na kayo po yung makakagamot sa kanila. What I want to share right now na minsan kasi hindi natin alam yung circumstances ng mga kapatid natin. Hindi natin sila 100% kilala. Kilala natin sila sa church, kilala natin sila kipag-interact tayo. Say may life group po tayo, ayan, yung mga kananayan, katatayan, yung mga kabataan. Pero 100% wala pong nakakakilala talaga sa atin. Amen. It's only the Lord. It's only Jesus. Amen. Kaya nga, we are here para tulungan yung isa't isa na maintindihan. Kasi doon po natin ma-receive yung healing kay Lord na intindihin natin yung isa't isa. Hindi yung, alam mo lang may butas, bubutasan mo pa. So parang instead na makatulong ka, hindi ka ba nakatulong? Natulungan mo lang siya na ma-figure na, ayun, sira pala ako. Parang pinamukha mo lang sa kanya. Wherein lahat naman tayo, we are, yun nga, broken. Lahat tayo, sira. We need fixing. And makukuha lang po natin yon kay Jesus. Kay Lord. Amen? Kaya nga po, ayun, before we say something to others, let's always understand, bakit kaya naitakalan to? Parang siguro, let's apply yung kay Thomas. Na, siyempre, gusto niya siguraduhin nga na it's Jesus that yung nag-present sa kanila during that time. Kasi di ba, namatay, tapos nabuhay ulit si Jesus. Pero, wait, paano kung malaman si Jesus to? Baka impostor lang to. Siyempre, hindi natin maaalis sa isipan natin yun. May doubt at may doubt talaga. Pero, having this faith and understanding, doon po kasi natin mas maiintindihan. At lalawak po kasi yung ano natin yung container natin, yung pag-iintindi natin sa mga kapatid natin, ang hirap talagang intindihin. Pero, eventually, hindi lang naman po kasi sila yung natutulungan natin. Natutulungan din natin yung sarili natin. Kasi nagkakaroon tayo ng character development po na, ay, hindi naman ako ganito talaga. Na parang, ayoko talaga tumutulong sa iba, parang mas gusto ko, may problema ako na lang. Ayusin ko to, kaya ko naman to. Pero, eventually, mas ma-enjoy nyo po na, ay, praise God, kahit pa paano, nabigyan ko ng comfort tong kapatid kong to. Or kahit sabihin po natin sa family, in our family, kasi hindi naman, let's say, hindi naman po 100% ng family natin is nakakakilala kay Lord, and walang closer relationship kay Lord. Amen? Kaya, let's all be understanding. Amen. And wag na pag meron pong butas or yung yun nga, merong brokenness sa ating kapatid, instead na palakihin natin, let's pray for them. Amen. Kasi prayer is the single and most powerful weapon na meron po tayo bilang mga anak ni Lord. Amen. Na through prayers, kahit sabihin niyo po na, ang tagal ko nang pinagpipray niya, nakakasawa na, tapos tingnan mo, yan na naman siya, yan na naman siya. Diba parang ulit-ulit, ito na naman siya. Parang di na natuto. Pero, it doesn't stop po kasi doon. Amen. As long as we are here, we have a reason to pray for others. Amen. Amen. Kaya wag po tayong mapagod, wag po tayong magsawa na mag-pray. Ayan kasi, ayun, minsan gawin po nating habit na nakasanayan natin na mag-pray kasi di po natin alam na yung mga prayers natin unti-unti na palang nasasagot, na na-enjoy na lang natin yung everyday living natin. Kasi, alam mo yan, pinaprovide na ni Lord, hindi mo naiintindihin yung pambayad sa ganito, hindi mo naiintindihin na, yung mga anak ko, paano kaya sila papasok na naman, yung pasukan na naman po sa mga estudyante dyan. Siyempre, yung worries ng mga kananayan, ng mga katatayan na, gusto na kaya yung anak ko, kumain na kaya yung anak ko. So, hindi na po natin kasi intindihin yun once na sinet natin sa hearts natin na, Lord, I know, pinag-pray ko na to, safety from the family, protection from the family, and hindi na po tayo magda-doubt talaga once na itinasa natin kay Lord. Amen? Kaya sa umaga pong ito, ayun, let's have our faith in the things unseen. Amen? Kasi,
magiging evident na po yung mga bagay na nakikita natin kapag talagang si Lord na nagpo-provide. Ay, ito Lord yung pinag-pray ko. Praise God. Papakita ni Lord hindi lang naman yung puro hidden or nakatago lahat. It is our faith talaga, yung makakapagpatibay po sa atin. Amen. And yung power na po natin. Amen. So, sa umaga pong ito, hopefully na let's help and pray for each other para ayun po na we will grow together, na hindi natin hahayaan na ayun, masira tayo ng kaaway. Kasi yun yung gusto niyang gawin na once may ginagawa sa Lord sa buhay natin, gagawa siya ng distraction gagawa siya ng panggulo para hindi tayo magkaayos, hindi tayo magkatugmag-tugmag. But we have a greater God in the midst of all. Amen? Amen. And ganun ka-great si Jesus din sa buhay ng mga apostles niya, sa buhay nila Thomas. Na despite na hindi na nila kasama, they believe and they still serve and pray na si Lord patuloy yung paggabay sa kanila sa buhay nila. Amen? So, let's pray po and let's prepare ourselves para po sa ating gawain sa umaga. Yes, Lord, hallelujah. We thank you, Lord God, our Father, our protector, O Lord. O the God of gods, the Lord of lords, O Lord, the Most High, O Lord. We thank you and we glorify your name right at this moment. Ikaw, O Lord, ang siyang patuloy na mamuna sa buhay ng iyong mga anak, O Lord. If there is brokenness, O Lord, na nararamdaman nila in themselves, on others, O Lord, alam ko na ikaw yung patuloy na mag-heal na to. It is relationship sa family, relationship with others, sa friends, sa colleagues, O Lord, even, O Lord, sa mga strangers, O Lord. Alam ko na ikaw ang patuloy na mag-establish na ayun, we could only pray for them na hindi na namin sila kailangan pangbutasan, O Lord, hindi pa namin sila kailangan saktan pa, O Lord, dahil I know, O Lord, na they are already in pain, O Lord. And give us that understanding, O Lord, give us that sympathy, that empathy, O Lord, na nanggagaling sa'yo, na maintindihan namin ang bawat sitwasyon, na hindi lang kami mag-focus dun sa isang bagay, O Lord, na iintindihin namin ng lahat-lahat ng bagay. Kahit na minsan paulit-ulit, O Lord, yung nangyayari, pero alam naman namin, O Lord, na kumikilos ka at meron namang changes. Even though sobrang liit lang nito, minsan gusto kasi namin na instant yung yung healing, instant lahat na mareresolve lahat ng isahan, pero that is not how you work, O Lord. Kasi doon sa paunti-unti, O Lord, doon namin mas ma-appreciate yung pagkilos at paggabay mo all throughout doon sa experience na mararanasan namin na pwede namin magamit para tulungan pa yung iba namin mga kapatiran. Kaya, O Lord, Father God, sa umagang ito, give us the faith like Thomas, O Lord. Although, O Lord, yun nga, nabansanan siyang doubting Thomas, pero alam ko, O Lord, yung doubt na yun, he just want to make sure, O Lord. Gusto niya lang i-test yung faith niya, O Lord, Father God. Kasi hindi naman siya yung nag-stop, O Lord. Nagpatuloy pa rin naman siya. He just want to confirm everything. And siguro, ganun din kami sa journey namin, O Lord, na minsan gusto namin talagang na sinisigurado kami, O Lord, Father God. Kaya ayun, through prayers, O Lord, tulungan mo kami na siguraduhin mo, O Lord, ang aming puso or i-secure mo, O Lord, itanim mo sa aming puso at isipan. Give us that comfort na you will work on the things that we pray, O Lord. And alam ko, O Lord, na hindi mo papabayaan ang iyong mga anak, O Lord. Kaya sa umagang ito, O Lord, hayaan mo na prepare namin ang sarili namin sa iyong gawain, sa iyong mga salita, O Lord, Father God, para mas maramdaman ka pa namin, mas mabuild pa namin yung relationship namin sa iyo, O Lord. At ikaw ang maging sentro ng aming puso, O Lord. Muli, O Lord, binabalik namin ang mataas na papuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless po, church.